Iniutos ng COMELEC ang pagpaparehistro sa kanila ng mga grupo o kandidato na gustong magsapubliko ng kanilang mga election survey. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tuwing panahon ng eleksyon, may mga inilalabas na resulta ng mga survey na nagpapakita raw ng pulso ng publiko kung sino ang mga kandidatong gusto nilang iboto. Pero ayon sa Commission on Elections, maaari rin itong magamit para maimpluwensyahan ang mga botante. Kaya sa COMELEC Resolution 11117, nilatag nito ang karagdagang alituntunin para raw mas babantayan ang mga survey at yung mga nasa likod nito. Talagang yun ang purpose, to influence voters, which is allowed para ka rin nangangampanya. Kaya lang, kung yung radyo, dyaryo, TV, at saka social media nga ngayon, to a certain extent, nare-regulate natin, bakit hindi ang survey? Di ba ang purpose nga daw ng survey is to influence the voters? So dapat ma-regulate din namin. May nauna ng resolusyon ng COMELEC para sa pagbibigay alam sa komisyon kung sino ang nagpagawa at nagbayad ng survey. Kung kandidato ang nagpagawa, kailangan niya ito ideklara sa kanyang SOSE o Statement of Contributions and Expenditures. Ngayon, nais ng COMELEC na pati ang mga survey firm, kandidato, grupo at iba pa na gumagawa at nagsasapubliko ng survey, kailangang mag-register muna sa COMELEC, Political Finance and Affairs Department. Gusto rin natin na ma-report nila sa amin yung tunay na gastusin. Dapat po lahat ng klase ng paggastos, from the start of the campaign up to the last day of campaigning, which is May 10, dapat po nare-report lahat sa COMELEC. 5 araw mula sa publication ng survey, kailangang i-report ito sa COMELEC at kung maaari ay ilalahad ng survey firm ang halagang ginastos ng politiko para sa survey. Ang media naman, ilalabas lamang ang election survey kung nakalahad ang pangalan ng gumawa ng survey at nagbayad nito. Magbe-verifika rin daw ang COMELEC para matiyak na totoo ang survey at hindi gawa-gawa lang. Ayon sa SWS at Octa Research, pinag-aaralan pa nila ang resolusyong ito ng COMELEC. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng iba pang mga survey organization tungkol dito. Inanunsyo rin ng COMELEC na lumampas na sila sa kalahati ng mahigit 70 million ballots na kailangang iimprenta para sa eleksyon. Pero mabilis man ang pag-iimprenta, hindi pa rin daw ganap na nakakasabay ang verification ng balota. Kung kaya, ang deadline nila na April 14, maaaring iurong sa April 20. Mahigit ng 1,000 ang tao ng COMELEC ay siyempre po kulang at kung meron po kasing mga job order casual na minsan hindi nakakapasok katulad ng isang araw na sobrang lakas ng ulan o kaya naman kulang sa pamasahe. Kaya po, medyo pinadali na po natin yung pagpapasweldo sa kanila. Nagkakaroon na po tayo ng cash advance. Pero huwag daw mag-alala dahil hindi maapektuhan ang paghahatid ng balota at iba pang kagamitan sa iba't ibang sulok ng bansa bago mag-eleksyon. Yung pong April 20, kung sakali ang bine-verify na namin doon, NCR. Yung mga nauna, pwede na po namin i-deploy ng as early as first week of April. Basta po yung mga malalayo inuna namin, ito po yung inuuna rin natin sa verification, inuuna rin sa packing, at later on, uunahin din po natin sa shipping. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.